Walong Philippine Navy na sugatan at armas ng mga sundalong mga Philippine Navy inagaw pa ng mga Chino. At isa pa, yung rubber boat ay binutas-butas pa ng mga Chino, yung rubber boat ng Philippine Navy. So itong ating bibigyan ng reaction video, no. So itong malungkot na balita to, panibagong harassment o panggigipit ng mga Chino sa ating mga Philippine Navy sa West Philippine Sea. So, kung bago ka pa lang sa aking channel, mga guys, please like and subscribe no lang muna sa ating YouTube channel bago tayo mag-umpisa. And also, syempre, paki-subscribe din kay Good News Philippines. So, ito ang bibigyan natin ng reaction video. Ito kay Good News Philippines. Okay, no? So, umpisahan na natin mag-react. Umpisahan na natin to para itong mga China na to, itong mga Chino, atin ang mabatukan. Mga idol at kabayan, breaking news! Ilan sa mga detalyeng nangyari noong ika-17 ng Hunyo, taong kasalukuyan sa resupply mission sa Ayungin Shoal ay inilabas ng Palawan News sa pamamagitan ng isang hindi nagpapakilalang source na intercept ng mga tropa ng China ang misyon ng Pilipinas na magdadala sana ng mga supplies sa BRP Sierra Madre LS-57, isang military outpost sa Ayungin Shoal nitong Lunes. Ayon sa source, isa sa mga rubber boat na sakay ng mga sundalong Pilipino ay inakyat ng China at puwersahang kinuha ang mga armas ng mga Pilipino. Nakumpiska ng puwersa ng China ang 8 armas mula sa mga tropang Pilipino. Sinabi ng source na isang Filipino naval personnel, miyembro ng Naval Special Operation Group o NAVSO, ang nasugatan sa kumprontasyon kung saan naputol ang isang daliri at ilang iba pa ang nasugatan sa nasabing insidente. Ito yung malaking katanungan ng mga Pilipino. Paano nangyari na nakuha ng ganun-ganun na lang ng China ang mga armas na militar ng Pilipinas? Asa na yung mga video ng Armed Forces? Oo nga naman mga guys, talaga nakakalungkot lang talaga, no. Naagawan na ng baril, Ito NAVSOC to, Naval Operation Special Group ng Philippine Navy. So malupit na grupo to ng Philippine Navy pero walang nagawa. Walang nagawa sa mga Chino, sa mga People's Liberation Army ba yan o China Coast Guard. Naagawan pa ng baril at nakipag-agawan pa ng inagaw, hindi siguro inagaw, inagaw na mga Chino itong baril ng ating NAVSOC, itong ating mga Philippine Navy, inagaw nang walang kalaban-laban. So talagang kawawa talaga, no. So sinampahan sila ng mga Chino, yung Philippine Navy may rubber boat. Sumampa ang mga Chino diyan sa kanilang rubber boat at inagaw ang kanilang mga baril. So ganyang kalulupit ang mga Chino. So walang nagawa ang ating NAVSOC, Naval Operation Special Group ng Philippine Navy. So malupit na grupo ng Philippine Navy pero walang nagawa. So ano nangyayari na sa atin ngayon? Of the Philippines, ilabas nyo na po ang mga rigid hull inflatable boat na tinutusok-tusok o binotas pa ang mga ito upang hindi makapag-operate na. Binangga ng China vessel ang sinasakyan ng mga sundalong Pilipino. Kasunod na dito ang agawan ng baril. Binunggo kaya na out of balance ang tropa kaya naipit at naputol ang daliri nito at 7 pa sa mga kasama nito ang nasugatan. Isa pa sa mga sasikang pandagat ng Armed Forces of the Philippines na tinatawag nilang main vessel ang binangga at hinila matapos. Tingnan nyo naman nakipag-agawan mismo sa mismong rubber boat ng Philippine Navy, kasi nga sumampa na ang mga Chino sa rubber boat ng mga Philippine Navy na inaagaw ang mga Armalite ng NAVSOC. So talagang kawawa, no. Wala talagang nagagawa kahit may armas pa ang ating Philippine Navy. So talaga nakakalungkot lang talaga, no. So pwede rin kayo mag-reaction diyan, no. Mag-comments dyan sa baba para makita rin natin kung ano mga reaction ng ating mga taong bayan.
Tapos pinalibutan ito ng mga barko ng China at inilayo para hindi makapagsagawa ng anumang rescue effort. Sa inilabas naman na pahayag ng GMA News Online, sabi ng isa pang source na 4 sa mga rigid hull inflatable boat ng Pilipinas ang hinostage ng China at kalaunan ay pinakawalan din matapos ang negosasyon. Grabe mga kabayan, ang nangyari Tindi, no? ang nakakalungkot hanggang ngayon. Wala pa ring aktwal na video na inilabas ang Armed Forces of the Philippines patungkol sa nasabing insidente. Bandang alas 4 na ng hapon noong 17 ng Hunyo nang masecure ang area ayon sa Yun. source. Ang source ay nagpahayag ng pagkadismaya na sa kabila ng marahas na insidente, ang gobyerno ng Pilipinas ay hindi pa rin inilabas ang totoong pangyayari. Pero Yun. kahapon naglabas na ng pahayag ang National Task Force for West Philippine Sea patungkol Talaga naman nakakalungkot naman 'to nangyayari sa atin, no. Talagang nakakaawa na ang ating mga sundalong Pinoy sa West Philippine Sea. Ngayon inagawan na mismong talagang personalan na 'to ah. So walang nagawa. sa pangimasok ng China sa nasabing resupply mission. Kinumpirma ng National Task Force for West Philippine Sea na kabilang sa mga humarang sa resupply mission ng Pilipinas ang China Coast Guard, Chinese Maritime Militia at maging ang People's Liberation Army Navy. Sa mga politiko natin ay hanap Ayan, antindi ah. Malulupit ang mga China. Talagang maraming mga barko ng China ang humaharang. Meron mang backup ang ating ang ating resupply mission. Mga barko rin ng Philippine Coast Guard pero wala ring nagawa. So talagang matindi, malupit itong mga Chino, no. Talagang hinarang nila para hindi makapag-backup. Wala rin naman Wala rin naman mangyayari, no? Kahit mag-backup kasi nga nandiyan ang presensya ng mga Chino. Naka-ready talaga sila sa ganyang mangyayari. So ang Pilipino itong ating mga kababayan na Philippine Navy, Philippine Coast Guard. Wala talagang tikom talaga sila, hinarang na, wala na. Hanggang doon na lang sila. Kawawa naman talaga. gumamit na ng militar ang China matapos magkaroon ng palitan sa Senado. Mukhang tahimik na tayo sa isyu ng West Philippine Sea. Nangyari ang komprontasyong ito matapos ipatupad ng China ang kanilang batas na nagpapahintulot sa China Coast Guard na gumamit ng lethal force. Ibig sabihin ng lethal mga kabayan ay nakakamatay na puwersa upang igiit ang kanilang kontrol sa buong South China Sea kabilang na ang West Philippine Sea bilang kanilang teritoryo. Dagdag pa dito, binibigyan din ng People's Republic of China ng otoridad ang kanilang China Coast Guard na simula June 15, 2024 ay huhulin ang mga barko o individual na pumapasok sa kanilang mga inaangking karagatan sa South China Sea. Ang insidenteng nangyari kahapon sa Ayungin Shoal ay nagmamarka na ikatlong pagkakataon na nasugatan ang mga tauhan ng Pilipinas dahil Teka nakapagtataka tahimik, walang magawa ang ating mga politiko, mga senado. Tahimik lang sila pagdating sa West Philippine Sea Nakapagtataka Bakit kaya? Wala na silang maisip na paraan o action para kung anong gagawin sa West Philippine Sea para hindi na tayo buli-bulihin. Tahimik lang sila, sa kagagawa ng puwersa ng China na humaharang sa mga resupply mission sa BRP Sierra Madre. Ang tanong ng mga Pilipino, bakit nagbago ng diskarte ang Pilipinas kung saan mas epektibo para sa atin ang pagiging bukas o transparent sa mundo sa mga maling gawain ng China sa West Philippine Sea. Sa Baho di Masinloc naman, ibang usapan na ang mga sa Baho di Masinloc, ibang usapan naman mga kabayan. Dalawang barko ng Pilipinas ang dineploy noong ika-6 ng Hunyo upang bantayan ang mga mangingisdang Pilipino na nangingisda roon. Kabilang dito ang BRP Malapascua at BRP Sindangan. Aktwal na video, panoorin. Sabihan mo, lalapit. Ayan. Yung isa pang pangyayari dyan sa Baho di Masinloc. Ayan, ating Philippine Coast Guard binabantayan daw yung ating mga mangisda dyan sa Baho di Masinloc. Ewan natin Ayan actual na video yan. Sisilin. Tanong namin kung ano may tutulong namin. Wait, starting. Ito, Gen 6 silin naman. Gen 6 silin.
Engine. Engine 6 cylinder. Pwede. Ba, nagtatawanan pa talaga, no? Sa kabila ng problema sa West Philippine Sea. Pwede ka pero. Ganyan ang mga Pilipino, no? Nagagawa pang tumawa. Sabihan mo, lalapit na, lalapit. Panginoon, Panginoon sir, tigas. Ayan yung ating mga Philippine Coast Guard ba yan o Philippine Navy dyan. Ayan, may ang mga nagbabantay sa ating mangingisda. Tayo kami sa bridge. Ayan na yung ayan na yung bangka ng mga Pinoy tsaka yung barko ng Chinese Coast Guard. O, tignan natin mangyayari. Parang talaga nakakaawa talaga, no, yung mga Pilipino, no, pagdating sa West Philippine Sea. Tinataboy-taboy na lang tayo ng mga Chino na yan. Ayan, tignan nyo, ayan, oh, harassment yan. Tignan nyo, pangaharasan ng mga Chino yan sa ating mga mangingisda. Ayan ang ating Philippine Coast Guard, no? So, nagbabantay sa mga mangingisda, sa mga maliliit na mangingisda sa West Philippines. Si mga Pilipino rin yan, no? So, okay mga guys, so hanggang dito na lang tayo, no? So, nalaman natin na ang ating Philippine Navy sugatan talaga at inagawan pa ng armas na wala silang nagawa. So, talagang nakakalungkot isipin na, no? So, walang nagawa, NAVSOC, Naval Operation Special Group ng Philippine Navy, ah. So, matitinding grupo ng Philippine Navy pero wala rin nagawa. Inagawan pa, nabalian pa ng daliri. So ano kaya ginagawa nila doon, no? O di man lamang lumaban, no? Pumapayag sila sa ganun-ganunin na lang ng mga Chino. Sumampa pa sa rubber boat, kumbaga talagang barakuhan na, no? Barakuhan na ang ang labanan, eh. Pero wala pa rin nagawa, no? Wala lang, talagang na lang, parang FPJ, nagpapakaawa na lang ating mga sundalong Pilipino. So, wala talaga nagawa, no? So, nakakalungkot lang talaga isipin. So, wala rin magawa ating mga senador kung ano ang dapat na aksyon na
na dapat gawin. Tahimik lang sila. So, okay, no? So, hanggang dito na lang tayo. Itong nakakalungkot na balitang to, no? So, kung bago pa lang sa aking channel, please, guys, please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo magsara. Okay?